Nangangamba mga taga Cagayan de Oro na baka salubungin nila ang bagong taon na uhaw sa tubig. Kung bakit, sasagutin yan ni Franz Noguera live mula sa Cagayan de Oro City. Franz. Cheryl, kahit nga may nagrarasyon ng tubig dito sa Cagayan de Oro City, kulang at pahirapan pa rin ang supply. Dahil yan sa mga hindi pa naayos na linya ng tubig hanggang sa ngayon na nasira ng baha. Halos lahat ng kanto may nakaabang na timba. Kadarating ng fire truck, unahan sa pagpila ng balde ang mga residente. Si Gagang, lahat ng timba sa bahay ipinila na. Pero dahil nasa dulo ang timba niya, naubusan na siya. 10 pamilya pa naman silang naghahati sa tubig. Naubusan ng tubig, yun. Mamaya pag may tubig na naman, kukuha na naman kami. Kailangan mauna ka na. Oo, kailangan mauna. Kasi? Para malagyan lahat. Aminado naman ang mga bumbero, kahit 5 hanggang 6 na beses silang magkarga ng tubig sa kanilang fire truck, kulang pa rin ito. Nagagawa sa tubig Nagagawa sila sa tubig. Kasi ang iyong supply namin alternate. Nasa 65 to 70% pa rin ng mga barangay sa Cagayan de Oro City ang walang tubig dahil ito sa 6 na production wells na nasira ng baha. Marami sa mga ito nakabaon pa rin sa putik. Baka nga raw abutin ng 2 buwan bago tuluyang maibalik sa normal ang water supply. Pero kahit ganito ang kanilang sitwasyon, tuloy pa rin sa pagsalubong ng bagong taon ang mga residente. Samantala, alas 4 nga ng hapon kanina, dumating naman dito personal ang ating kapatid host na si Willie Revillame. Personal nga niyang inabot kay Mayor Vicente Imano ng Cagayan de Oro City ang 2 million pesos para nga sa rehabilitasyon. Dumalaw rin siya sa 2 evacuation center at nakita nga niya ang sitwasyon sa Makasandig Covered Court at West City Central School kasama ang News 5 Action Center. Dinumog at pinagkaguluhan siya rito ng mga evacuee. Nagbigay siya ng mensahe para sa mga nasalantang Cagayanon. Balak rin niyang dito i-celebrate ang kanyang birthday sa Enero. Yan nga yung sorpresa niyang anunsyo kanina. Gusto pa sana niyang lumibot sa iba pang mga evacuation center, kaya lang nagkulang na nga siya ng oras. Mabalik naman tayo sa issue ng tubig. Meron na nga, nabalik na kanina lamang yung supply sa poblasyon area. Pero ang problema pa nga rin ng water district dito ay kung paano isasaayos yung mga linya ng tubig na sinira ng mga tao para makakuha lamang ng tubig. Ang kanilang payo, sana raw ay pakuluan yung tubig na nanggagaling sa kanilang mga linya dahil sa hanggang sa ngayon, baka nga naging kontaminado ito nung naging pagbaha. Cheryl? Maraming salamat, Franz Noguera. Nagulat live mula sa Cagayan de Oro City. Magbitiw ka na. Ganyan ang banat ng mga residente ng Cagayan de Oro sa kanilang mayor. Nagmarcha ang daan-daang residente at mga volunteers papuntang Kapitolyo. Ang kanilang panawagan, bumaba sa pwesto si Cagayan de Oro Mayor Vicente Imano dahil sa umunoy kapabayaan nito sa pananalasan ni Bagyong Sendong. Matagal na raw kasi siyang inabisuhan sa kalamidad pero hindi niya ito pinansin. Imposible rin daw na walang alam ang alkalde. Sa amunay illegal logging sa lugar. Sinimulan na ang signature campaign para magbitiw si Ginoong Imano. Dito naman tayo sa Metro Manila, tuloy ang pagtugis sa iba pang suspect sa barilan ng mga pulis at hinihinalang taga-benta ng iligal na paputok sa North Fairview QC kahapon. Kasabay nito, kinilala ng mga katrabaho niya ang katapangan ng nasawing pulis sa operasyon. Ikwento mo, Erel Kabatbat. Sabay-sabay sumaludo sina Director General Nicanor Bartolome at iba pang matataas na opisyal ng Philippine National Police sa pagbisita nila sa burol ni PO3 Bernard Quintero kanina. Napatay sa isang shootout kahapon si Quintero nang rumispondi siya sa isang tip na may mga nagbebenta ng iligal na paputok sa Burbank Street, North Fairview. Ang masaklap, isa ring pulis ang isa sa mga sospek na bumaril sa biktima. Dahil dito, pinamamadali na ni Bartolome na masibak sa serbisyo, si PO1 Faisal Mala. Hindi siya makakalusot dito kasi positively identified siya ng mga pulis na kasama ni PO3 Quintero. Bukod kay Mala, tinutugis na rin ng PNP ang 3 pang kasama nito na nagipagbarilan sa mga pulis. Inaalam din ng PNP kung bakit nasa Quezon City si Mala, gayon naka-assign ito sa Lanao del Sur Provincial Police Office. At lumalabas sa initial investigation, siya rin ang parang pinaka-leader ng grupo na ito. 13 taong pulis si Quintero. Ipinakita pa ng kanyang ama kay Bartolome ang visa nito galing Canadian Embassy. Plano na raw kasi nitong mag-migrate doon. Po sa anak ko ay patulungan nila. At tulungan po nila ang aking anak. Tiniyak naman ni Bartolome na mabibigyan ng posthumous promotion at iba pang parangal si Quintero. Errol Kabatbat, News 5.
Ito po ang Video Bandido, ang reklamong dinokumento at tinutukan ninyo, aaksyonan namin. Tatapusin po namin ang 2011 ng Video Bandido sa isa pang pasaway na kalye sa Santa Cruz, Laguna. Sa dami ng inaksyonan nating sira-sirang daan, kailan kaya matuto ang mga taga-LGU, Panginoon ko? Heto po ang kanilang Video Bandido. Ang kalyeng ito na daanan ng mga sasakyan sa Santa Cruz, Laguna, hindi na nga sementado, nagpuputik at nagtutubig pa. Kaya ang resulta, pahirap ang biyahe ng mga motorista. Lumapit na raw sila sa barangay, pati sa munisipyo, pero wa-effect. Ang tanong, gaano ba kahirap magpasemento ng kalsada para abutin ng siyam-siyam yung problemang yan? Mayor? Para sa aksyong ora mismo, makakausap natin si Ginoong Melvin Bonzang, City Administrator ng Santa Cruz, Laguna. Magandang gabi po, Ginoong Bonza. Magandang gabi po, Sir Tulfo. Sir, diretsahin na kita, ha? Ako. Ang gusto ko, bukas wala na yung tubig. Bukas, hindi na maputik yan. Bukas, hindi ko sinasabi sementohin mo, pero gumawa ka ng paraan na wala ng tubig yan at makakadaan na yung mga bata maglalakad na hindi basa ang paa nila. Apo. Ganito po, actually napuntahan ko po siya kanina. Okay? Pinuntahan ko po kanina. Nakita ko nga po yung sitwasyon, pero hindi naman po ganun katulad nung nasa video. O ano ho? Anyway, nasa listahan na rin, chinik ko rin, nasa master list ng mga No, sir. Alam ko yan. Pag nasa master list siya, matagal pa yan. Bakit hindi ko ganito gawin nyo? Bukas, kumuha kayo ng dump truck, kumuha kayo ng buhangin. Maraming buhangin dyan sa Santa Cruz. Tambakan nyo ng buhangin yan, magpadala ka ng pison, papisunin mo yan, tapos ang problema. Hindi po ako engineer, pero journalist ako, pero alam ko ang gagawin ko. Sige po, Sir Tulfo. Susolusyonan pa natin yan pansamantala na makakadaan po yung mga mais, makakadaan mga tao in case na umulan. Papasal po ako sa Santa Cruz, Laguna bukas. Pag dapat to sa hapon, wala na ho yan. Medyo mahaba po yung mga 150. Dump truck lang ho katapat niya, sir. Padaanan nyo ng buhangin at pisunin ho ninyo. Bago umabot ng New Year, wag nyo na paabutin ng New Year yan. Diyan ho ako mag-New Year sa Santa Cruz, Laguna. Action ako po kung nambukan. Maraming salamat, Ginoong Melvin Bonza, City Administrator ng Santa Cruz, Laguna. Bukas po ang Video Bandido sa mga kuha ninyo ng kabulastugan ng problemang dapat aksyonan. Magpadala ng prueba, kuha ng cellphone video sa 0947-400-6405 o mag-email po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Mas makulay na love life, mas bonggang mga karir, at mas maraming mga kapatid. Yan daw ang hatid ng Year of the Water Dragon sa mundo ng showbiz. Laila Chicadora, kwento mo. Isa raw sa mga unang bebuenasin sa 2012 sina Valenzuela Councilor Shalani Solidad at Congressman Roman Romulo na ikakasal sa Enero. Magiging very successful ang kanilang marriage at magiging happy silang dalawa. Magkakaroon siya kaagad ng anak. Ang babae yung nakikita ko. Pero mukhang di ganon ka-smooth ang hatid ng bagong taon sa mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Marami siyang controversial issues. Posible rin daw muling magluksa ang industriya sa pagpanaw ng ilang mga artista. Isa na dyan dahil sa aksidente. Veteran actor na napapanaw, isang director. So, it is true accident yung isa at yung isa naman ay sasakit. Isang young actress din daw ang mabubundis at si Casey Concepcion makakahanap daw ng bagong pag-ibig sa 2012. Non-showbiz guy. Pahinga naman daw muna ang love life ni Chris Aquino, pero mukhang si Cupido mas magiging aktibo ngayon sa kuya ni Chris na si Pinoy. Meron akong mga nakikita na mahiging close sa kanya pero walang serious involvement. Aari ba naman daw ang career ng newest kapatid nating si megastar Sharon Cuneta sa 2012 at mas marami pa ang susunod sa kanyang yapa. 2 babae at 1 lalaki. Babaeng singer. Babaeng singer. Ano po ang age nito? Bata-bata pa. Bata pa. Kaya nga ang big bossing ng TV5 na si Manny V. Pangilinan tiyak daw na magiging fabulous ang 2012. By nature, talaga namang likas sa kanya ang maswerte. At yan ang latest sa mga predictions for 2012. Laila Chicadora, News 5.
Susunod sa aksyon, mga pasaherong nagkukumahog, makauwi ng probinsya, wala nang mabiling tiket. Litratong sumasa ilalim sa trahedyang dulot ni Sendong, kumakalat sa internet. Lalaking nasa litrato, kilalanin. At mga turista at bakasyonista nasa party mode na sa Boracay. Mga gamit at negosyong swerte raw sa 2012, pati mga damit na uso sa susunod na taon, alamin. At whether or not mapeperwisyo ng kalangitan ng ating pagsalubong sa bagong taon, sasagutin. At may say din ako sa tradisyong kinahaalikan, pero taon-taon din kinokontra at pinipigilan ang pagpapaputok.